Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa trahedya ang misa para sa Ash Wednesday sa isang parokya sa San Jose del Monte, Bulacan. Bigla kasing bumagsak ang ikalawang palapag na simbahan dahilan upang mahulog ang mga nasa itaas at madaganan ang mga nasa ilalim. Nakapila pa naman ang maraming deboto para sa pag-aabo, kaya mahigit 50 ang sugatan. Isa sa kanila ang tuluyang binawian ng buhay. At nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph. Mel, Vicky, Emil, trahedya nga ngayong Ash Wednesday, patay ang isang 80 anyos na ginang na miyembro pa naman ng choir ng simbahan at sugatan ng lampas 50 nang bumigay yung bahagi ng second floor ng simbahan na ito. Ang dahilan, inaanay na pala yung flooring at bumigay ito dun sa bigat ng pila ng mga tao na gusto sana magpa-cruise ngayong Ash Wednesday. Sa gitna ng taimtim na misa ngayong Ash Wednesday, sa isang parokya sa Bulacan, may biglang kumalabog. At bumagsak na pala ang bahagi ng second floor ng parokya ng San Pedro Apostol sa San Jose del Monte pasado alas 6 ng umaga. Patong-patong na ang mga tao at upuan. Bagamat bakas pa ang bahagi ng bumagsak na sahig, kanya-kanyang hugot ang mga nagsimba sa mga naipit. Ang aling ito, halos hindi na makahinga. Mula sa second floor, kitang-kita ang mga bumagsak na mga tao na hindi na magkamayaw sa kalituhan. Hindi makapaniwala sa trahedya ang ilang mga parokyanong nakalabas sa simbahan. Nakapwesto noon sa bumagsak na second floor si Jean Cruz. Napakarami raw na nakapila para magpa-cruise ng aboso noon. Ay, ang dami! Ang dami! Mamaya-maya, hindi pa tapos gumanyan na yung... Basta, bang! Ano ginawa mo? Eh di, ginaganyan ko yung mga silya, madadaganan ako eh. May humatak sa akin na parang dugon-dugo na nga ang mukha niya, hinatak ang palabas. Si Erlina de la Cruz na nasa second floor din, nakabitin daw nang bumagsak ang sahig. Nagtamo siya ng sugat sa kamay at sa paa. Tapos bumagsak yung kahoy. Na bagsak. Pagbagsak ng kahoy, natingnan ko marami ng mga tao sa baba. Pag sabi ko, pasensya na lang kayo, matamak ako sa iyo. Ay, nag-iriyakan na, nag-siyak ng, anak ko, nasaan ka? Tinutupad naman noon ng 80 anyos sa Luneta Morales ang tungkulin bilang miyembro ng choir. Naitakbo man sa ospital, di na niya kinaya ang bali sa balakang. Naka-schedule nga sanang i-operation. Kaso, yun, dumaing siya talaga nang hindi na siya makahinga eh. Masakit po, sakit sa dibdib. Siyempre masakit po sa dibdib bilang anak. 52 iba pa ang sugatan na dinala sa iba't ibang ospital. Ang tinitingnang sanhi ng pagguho ng second floor ng simbahan ay yung flooring na inaanay na pala. Mabuti na lamang daw at dahan-dahan ang naging pagbagsak nito dahil kung hindi ay baka mas marami pa ang nadisgrasya. Kitang-kita ang marka ng pinagbahayan ng mga anay sa sahig na kahoy ng second floor. 30 taon na ang simbahang itinayo noong 1994. We were caught unaware. Patatanggal ko na lahat ito. Ito nga sabi ko, bubuksan lahat ito. Dahil sa trahedya, wala munang misa hanggat hindi pa tapos ang inspeksyon ng syudad sa simbahan. Tignan mabuti yung structural tapos yung mga existing naming lumang simbahan, tignan na ulit kung talagang pwede siyang pagmisahan. Vicky, nagpahatid na ng pakikiramay sa mga biktima itong si Malolos Bishop Dennis Villarojo at inatasan na rin niya yung mga parokya na inspeksyonin yung mga simbahan dito sa Bulacan dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga simbahan ngayong Kwaresma. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Mahigit sa 100 pulis na po ang nasibak sa serbisyo sa unang 2 buwan ng taon. Kabilang dyan ang 10 pulis sa isang raid kung saan milyong-milyong piso ang nasabat pero kulang ang dineklara.
Nakatutok si June Veneracion. Kita sa CCTV video ang bundle-bundle na pera na tumambad sa mga pulis nang pasukin ng isang kwarto ng kondominium sa Parañaque na kanilang ni-raid Setyembre noong nakaraang taon. May makikitang kasama sa raiding team na pinapatungan ng paper bag ang pera. May pinalabas mula sa loob ng kwarto. May pilit na ginagalaw ang CCTV camera. Nang matapos ang raid, may makikitang mga pulis na nagbaba ng mga kahon, pero ang pakay lang dapat ay mga baril base sa nakasaad sa hawak nilang search warrant. Mahigit 4 million pesos ang unang idineklara ng mga pulis sa kanilang report. Yun pala, meron pang 27 million. When you bring or dalin mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence outside the premises that you have raided without the benefit of documenting it, you call it robbery. It's plain robbery. Matapos ang malalim na investigasyon ng NCR Police Office, 10 pulis na kasama sa raid ang dinismiss sa serbisyo, 7 ang na-demote at 17 ang sinuspinde. Kabilang sa mga paglabag na nakita sa investigasyon, ang robbery at planting of evidence. The firearms were established to be planted. Okay? So, during the investigation, may nagsabi na inutos sa amin na itanim ito. Hinihintay pa ang clearance mula sa Malacanang para masimulan na ang disciplinary proceedings laban sa 2 umanong sangkot. Ang dating hepe ng Southern Police District na si Police Brigadier General Roderick Mariano at Police Colonel Charlie Cabradilla. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pulis. Sabi ng PNP, ang aksyon laban sa mga pulis na nagsagawa ng questionable raid ay patunay na seryoso ang paglilinis sa kanilang hanay. 130 pulis na ang natanggal sa serbisyo sa unang 2 buwan ng taon. Doon naman sa mga patuloy na gumagawa ng mga kalokohan, ito ay warning sa kanila na hindi magdadalawang isip ang leadership ng PNP na alisin sila sa serbisyo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Sa kasagsagan ng investigasyon ng Senado kaugnay sa pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative, nabaling ang atensyon ng ilang senador sa akap o ayuda para sa kapos ang kita. Pangamba nila, kasama ito sa posibleng ginamit o manong panuhol para makalikom ng pirma para sa chacha o charter change. Department of Social Welfare and Development o DSWD ang magpapatupad ng programa alinsunod sa General Appropriations Act. Pero nagtataka raw si Senadora Amy Marcos na hindi umano nabanggit sa budget deliberations ng DSWD ang AKAP, gayong siya pa ang nagdepensa ng budget nito. Sa Bicameral Conference Committee Report o BICAM na raw ito tila isiningit. Wala yun. Ang inaatupag nga namin na mabigyan lahat ng social stipend. Abay, biglang sumulpot yung AKAP. Kalaki-laki. Lahat kami pumipirma ng BICAM, tapos yung pinal, iba. Doon ka naman magkukulang. May natanggap din daw siyang impormasyon mula sa isang opisina sa Kamara na nagsasabi kung kanino dumadaan ang programa tulad ng AKAP. Lahat ng soft request, ibig sabihin yung mga MAIP, tupad, AIX, ganyan, idadaan sa Speaker's Office. Yung iba, kilala naman natin yung mga AIX, tupad, MAIP na yan. Pero nung sinabi yung AKAP, nagulat ako, sabi ko, ano ba yung AKAP na yun? Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa aligasyon ng senadora. Sabi naman ng DSWD, ang AKAP ay pondo para sa mga tinatawag na near poor. Ito yung sektor ng lipunan tulad ng mga minimum wage earner na di pa itinuturing na mahirap pero posibleng masadlak dito dahil madaling maapektuhan ang mga dagok sa ekonomiya tulad ng labis na inflation. Kasama rin dito yung mga nakagraduate na sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program na kailangan ng tulong upang di na bumalik sa pagiging mahirap. Kaya naman ikinatuwa daw nila ang pagkakasama ng AKAP program sa General Appropriations Act. Siyempre, kung dinagdagan ng iyong budget, matutuwa ka. So kami, welcome tong programa na to nung idinagdag sa budget ng aming departamento. Paano naman daw yung near poor kung tawagin, yung mga minimum wage earner? Bakit importante natin sila tignan? Kasi yung mga yan, isang shock lang, sakit sa pamilya, kamatayan sa pamilya,
inflation, yung kanilang status from near poor na above the poverty line, maaari silang bumagsak kaagad sa poverty. Pagpunto ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., pirmado ng mga senador ang BICAM report ng pambansang budget na naglalaman ng akap. Sabay bilog sa pirma ni Senadora Marcos sa ipinakita niyang kopya ng report. They approve it. In fact, Senator Amy signed this committee report, this BICAM. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report. Malinaw po, last December, 2 beses po nag-meet ang Bicameral Conference Committee at napag-usapan po itong programang AKAP ng DSWD. Yung programang ito, kay bago-bago, sisirain po ng ating pong ilang sa mga senador, wag naman po sanang ganon. No? Ngayong araw ng mga puso, panawagan ng mga kongresista sa mga senador, tigilan na ang mga akusasyon at pagmamaliit sa kanila at hayaan ang pagmamahal sa bayan na mamayani. You say you want to amend these economic provisions. If there is a will, there is a way. So, show the love and let love win. Kung ako ang senator, pakikinggan ko si Presidente. Because yun ang Valentine's gift natin sa kanya. Dagdag ni Gonzales, handa pa rin ang speaker na makipag-usap sa mga senador anumang oras. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Hindi kailangang mahal ang magmahal. Pinatunayan niya ng mga dumiskarte para magpakilig on a budget sa sikat na Dangwa Flower Market sa Maynila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sinuyod ni Enrico ang Dangwa para mag-DIY ng bouquet of flowers. Nakatipid na raw, priceless pang maituturing ang kanyang regalo dahil A for effort. Mahal po kasi paggawa po dito po talaga, kaya ako na po mismo nag-aral po para magawa ko po. Practical rin si Liam na sa halip na sariwang bulaklak, handmade paper flowers ang ibibigay sa nililigawan. Mas magtatagal po siya. Kagaya ng pagmamahal mo? Pagtapos mo magamit, matago mo agad tapos para makasave ka next year. Agaw pansin naman ang kakaibang kulay na rosas na ito. Hindi mo na kailangan mamili ng kulay, nandiyan na lahat. Sabi nila hindi sa material na bagay na susukat ang pagmamahal. Pero bakit nga ba tuwing araw ng mga puso, marami sa atin ang bumibili pa rin ng mga bulaklak? Hindi po yung nagbabase sa mahal, pero yung nararamdaman nyo po kung anong klaseng bulaklak yung ibibigay nyo po para sa kanya. Wala naman po sa presyo. Basta po makapagbigay po sa magulang ng bulaklak ngayong Valentine's Day po. Pero teka, itong isang nakasalubong namin, bakit 3 ang bit-bit na bouquet? Marami nga po kasi yung pagbibigyan. Kailangan natin bigyan ng ating mga nanay at saka yung nanay ng girlfriend. Saka ang girlfriend. Namigay rin ng bulaklak ang Manila Police District sa mga dumadaan sa Dangwa. Isa si Joy sa napasaya lalo't malayo ang kanyang asawa. Masaya naman kasi na-feel ko po yung Valentine's kahit LDR po kami. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Bago makipag-date ang ilan ngayong Valentine's Day, sa mga simbahan muna nagtungo ang maraming Katoliko para sa Ash Wednesday, hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. At nakatutok si Maki Pulido. HHWW o holding hands while walking ang mag-asawang Ruby at Wilfredo ngayong araw. Nasa double celebration na kanilang ipinagdiriwang. Bukod kasi sa Valentine's Day, 21st wedding anniversary din nila. At dahil natapat yan sa Ash Wednesday, sa Baclaran Church muna nag-date ang mag-asawa. Mas priority po namin yung paglilingkod at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon kaysa yung mag-date, kumain sa resto. Tugma nga raw ang pagdiriwang ng Araw ng Puso at Ash Wednesday. Pagkakataon kasing palalimin at iangkla ang ating mga relasyon, romantic man yan o hindi, sa pag-ibig ng Panginoon. At the end of the day, it is about God's ultimate sacrifice and love.
Dagsari ng mga deboto ang Quiapo Church. Payo ng simbahan ngayong Kwaresma, gawin ang 3M, magdasal, mag-ayuno at magkawang-gawa. Kaya mabuti raw na gawing simple ang selebrasyon ngayong araw ng mga puso. Sa Miyerkules Santo, pinapahid ang abo sa noo ng mga Katoliko na ayon kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, tanda na may forever pero hindi ito mahahanap sa lupa. Wala forever dito sa mundo. Dahil wala dito sa lupa ang forever. Para ako ang mga bagay ng mundo. May forever, ngunit nasaan? Ang forever ay ang biyayang galing sa langit. At ito ang dahilan kaya hugis krus ang abo na ipapahid sa noo natin. Napuno rin ng mga deboto ang iba pang simbahan sa probinsya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Iniimbestiga na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga kaso ng hacking na posibleng may kaugnayan umano sa kabi-kabilang bomb threat na kumalat nitong Lunes. Nakatutok si Salima Refran. Umabot na sa 118 ang nasa listahan ng mga binulabog ng bomb threat nitong Lunes. Mula mga paaralan hanggang mga ahensya ng gobyerno at private offices. 42 sa kanila ay nasa Metro Manila ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Lubos itong kinababahala ng PNP. Hindi natin pa pwedeng ipagwalang bahala to. This kind of incidents are being taken seriously by the PNP and other law enforcement agencies. Tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Japanese authorities, lalo't isang nagpakilalang Takahiro Karasawa raw ang nagpadala ng email. Sabi naman ng CICC ng Pilipinas, kaso ito ng stolen identity na pinauubayan na nila sa Japanese authorities. Kung nagsasabi siya na hindi siya, so sino nagpadala? Sino yung mga tao, individual or organization na nagkokontrol ng account na yon? Nandoon ho nakafocus yung aming ahensya na ma-establish yun. Yun ang pinagtutulungan natin together with the Japanese counterparts. Establish nga natin sino ba talaga ang behind this. Tinitignan na rin kung may kinalaman ito sa mga naging data hack noon. Ito ba'y nanggaling sa iisang suspect o marami silang nagpadala nito? Bakit ang mga tao sa particular offices na to, sila nakatanggap? Bakit hindi iba? Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Mabilis na chika na agad tayo para updated sa showbiz happenings. Time out muna sa preparation si Kelvin Miranda bilang si Sangre Adamos para mag-thank you sa fans. Game na game siyang nakipaglaro at nakipag-bonding. Ang Valentine's ipagdiriwang raw niya kasama ang pamilya. Loved ones din ang kasama ni makiling star Thea Tolentino this V-Day. Sa kabila niyan, grateful daw si Thea sa kabi-kabilang trabaho dahil bukod sa hit afternoon prime series, bibida rin siya sa isang pelikula. Tampok rito ang natatanging ganda ng Ifugao Province, partikular ang Banawe Rice Terraces. Queen Bee is back dahil inilabas na ni Beyonce ang dalawang bagong country-themed singles niya na Texas Hold'em at 16 Carriages. Bahagi ito ng much-awaited second part ng hit album niyang Renaissance, released last year. From CEO to actress era real quick, kasama kasi si Lisa ng Blackpink sa jam-packed na cast na award-winning series na The White Lotus. This month, magsisimula ang taping ng Season 3 ng series sa Thailand. Isasantabi muna ang away. Yan po ang napagkasundoan ng mga leader ng Senado at Kamara sa gitna ng alingas-ngas kaugnay sa gumugulong na charter change. Nagyakapan pa sila sa palasyo kanina. At nakatutok si Ian Cruz. Sa ikasandaang kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Malacanang, nagkamayan at yakapan sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez.
mga lider na mga kapulungang nagbabangayan ukol sa People's Initiative para sa charter change. Sa harap ni Presidente. Sa harap ni Presidente, nakita ko kami. Nagkamayan po kami. Sabi po namin ay, let's work professionally, tigil mo ng bangayan. Hindi rin daw huli ang pag-uusap kanina na nataon din sa Valentine's. Hopefully next week for a secondary meeting. Yan pong mensahe namin ay in the Day of Hearts, work together to pass legislation for our people at isang tabi muna namin yung away. Karamihan daw sa mga kasama niyang senador gusto na rin mag-move on. Pero sabi ng Senate leader, it all depends on the members of the House kasi di ba daily po yung kanilang press con. Kami naman wala naman kami po press con daily. Gayunman, hindi naman daw pipigilan ni Zubiri ang gumugulong na investigasyon ng Senado sa People's Initiative. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Speaker Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Inilibing na po kanina ang ilan sa mga nasawi sa pagguho sa Maco, Davao de Oro. Bumuhos ang emosyon ng mga naulilan nilang kaanak. Sinimula namang linisin ang 2 lugar sa Barangay Elizalde sa Maco na gagawing mga relocation site para sa mga residente ng Barangay Masara. Posible pa rin kasing bumigay ang bahagi ng bundok doon, ayon po yan sa Mines and Geosciences Bureau. Apektado na ang kabuhayan ng ilang magsasakang umaasa sa irigasyon mula sa Magat Dam dahil sa bumababang tubig nito sa gitna ng El Nino. Nakatutok si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bukod sa isa itong hydroelectric power plant, pangunahing din pinagkukunan ng irigasyon ng Magat Dam para sa malaking bahagi ng Isabela, Cagayan, Quirino at Ifugao. Kaya ganun na lang epekto ng pagbaba ng tubig sa reservoir nito ngayong may El Nino. Sa maraming magsasaka, tulad ni Maricel ng Barangay Burgos sa Ramon, Isabela, na bumaba raw ang produksyon ng palay dahil kapos sa patubig. Kasi kailangan po talaga ng palay ng tubig. Marami talaga may kailangan ng tubig kaya nag-uunahan po sa patubig. Sa ngayon, umaabot sa 180 meters above sea level ang antas ng tubig sa Magat Dam ayon sa NIA, bagamat mababa ito sa kanilang rule curve, ay sapat pa naman daw ito upang matugunan ang pangangailangan sa patubig hanggang March 20. Nag-extend tayo ng March 20. So hanggang March 20 po yung cut-off natin, talagang yun din ang panahon din natin from March 21 hanggang May 7 para isaayos yung mga pasilidad natin, yung mga canals natin, isemento natin yung mga, implement natin yung mga projects natin na naka-allocate ngayon. Bukod sa Magat, muling bumaba rin ang tubig sa reservoir ng 4 na iba pang dam sa Luzon ngayong araw. Kabilang ang Angat Dam na nagsusupply sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsya. Bagya namang tumaas ang tubig sa reservoir ng Ipo Dam sa Bulacan at Binga Dam sa Benguet. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Claire Lacanilaw, nakatutok 24 oras. Nagbigay pugay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile para sa ika-100 kaarawan nito. May pinasalamatan naman si Enrile sa kanyang tugon sa Pangulo. At nakatutok sa Mariz Umali. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang nagdiwang ng kanyang ika-100 kaarawan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Naroon din sina dating Pangulong Joseph Estrada, dating First Lady Imelda Marcos, at ilang mga senador at kongresista at miyembro ng gabinete, pati na ang kanyang pamilya. Mismo si Pangulong Marcos ang nanguna sa pagbati at pagbibigay pugay kay Enrile. Smart as you, as clever as you, at 100 years old, and as active as you are at 100 years old, continuing to provide service to your country, continuing to give good advice, continuing to guide the way that the Philippines can go. Matatanda naging Defense Minister si Enrile ng ama ni Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bago siya tumiwalag at sumapi sa pagkapatalsik sa mga Marcos noong 1986 EDSA Revolution. Pero sa kanyang tugon, nagpasalamat si Enrile sa mga magulang ni Marcos sa kanila raw mga ginawa para sa kanya. Sinabi pa niyang pinakamasayang bahagi raw ng kanyang buhay ang paglilingkod noon sa administrasyon ng nakatatandang Marcos at ngayon sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Sa kanyang ika-100 kaarawan, ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos si JPE ng Presidential Letter of Felicitation.
At alinsunod naman sa Centenarian Act, makatatanggap din siya ng 100,000 pesos cash gift mula sa pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, literal na malamig ang simula ng Valentine's Day sa ilang lugar kaninang umaga. Gaya po sa Baguio City kung saan naitala ang 14.8 degrees Celsius, 17.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet at 17.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes. Pero unti-unti ring uminit ang panahon sa malaking bahagi ng bansa pagsikat ng araw o mga bandang tanghali. Bahagya rin kasing humihina ang amihan ngayon kasabay ng patuloy na pag-iral ng Easterlies. Para sa mga habol sa Valentine at ngayon pa lamang makakalabas kasama ang kanilang special someone, ingat pa rin dahil may tsansa ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cordillera, Mindoro Provinces, Quezon at Panay Island. Para naman bukas, magpapatuloy ang posibilidad ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon. Kasama na rin ang ilang lugar sa Bicol Region. May tsansa rin ng ulan sa Aklan, Capiz, Samar at Leyte Provinces, pati sa Negros Occidental. Maliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, maliban lang sa Caraga Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero palaging maghanda ng payong kung lalabas ng bahay sakaling may biglaang pag-ulan. Sabi ng Pag-asa, posibleng lalo pang humina ang amihan sa mga susunod na araw pero hindi pa naman ito hudyat ng tuluyang pagtatapos ng amihan season. Posible pa raw yang lumakas ulit at yan naman ang patuloy nating tututukan. Naglunsad po ng bagong koalisyon ang ilang grupo laban sa charter change. Kabilang sa mga nagtipon para sa naturang koalisyon ang ilang miyembro ng mga organisasyon ng simbahan, gaya po ng CBCP at ilang labor group. Sabi ng pinuno ng Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace ng CBCP, questionable ang motibo ng nagsusulong ng charter change at limitado ang partisipasyon ng publiko rito. Sabi naman ng kinatawa ng National Council of Churches in the Philippines, bubuksan nito ang ekonomiya sa pananamantala ng mga dayuhan na lalong magpapahirap sa mga mahihirap. Sabi pa ng iba sa koalisyon, dapat mas tutukan ang pagsugpo sa korupsyon at iba pang problema. Dati nang iginiit ng mga nagsusulong ng charter change na makatutulong sa ekonomiya kung bubuksan ito sa mga dayuhan. Love is truly in the air ngayong Valentine's Day sa mga kilig entry ng ilang kapuso real-life couple and love teams. Ang mga pinusuang V-Day ganap, ichichika ni Aubrey Carampel. Valentine's Day is also Heart's Day dahil 39th birthday din ni global fashion icon Heart Evangelista. Nag-birthday salubong na si Heart sa Balesin Island kasama ang hubby na si Senator Chis Escudero, pamilya at malalapit na kaibigan. Sa interview ng GMA Integrated News kay Heart bago magtungo ng Balesin, sinabi niyang simple and chill celebration lang daw ang gusto niya. Pero di lang birthday kundi renewal of vows nila ni Senator Chis ang gaganapin sa Balesin kasabay ng kanilang wedding anniversary. Ngayon pa lang, captured na ng mga kaibigan at kaanak ang sweet moments ng mag-asawa. I know what home truly means. I know what love truly means. So it's different for me. Yeah. So mas meaningful siya. Really feel like this is truly a celebration of unconditional love for us, yung journey namin na mag-asawa. So for me talagang ito yun. Kaya talagang pinush namin to kasi it really matters to us. Very sweet din ang Valentine's Day ni Barbie Forteza at Jack Roberto na may pa-flowers at steak dinner. Feeling first date nga raw, sabi ni Barbie, kahit pa 7th Valentine's dinner na nila together. Celebrating their 7th V-Day rin ang sparkle couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Heart-shaped bouquet of roses ang natanggap ni Gabby from the boyfie. Forever, I will be your man. Now I can rest my worries and always be sure. Sa jamming ng kantang Now and Forever naman, idinaan ni Julie Ver, Julian San Jose and Raver Cruz ang kanilang expression of love for each other. Eyes on
Siyempre si Raver, may special flower delivery rin para kay Julie. Si Kapuso Drama King Dennis Trillo nag-post naman sa TikTok ng 10 sweet photos nila ni Love Die Repeat star Jeneline Mercado mula 2014 hanggang 2024. Dahil LDR this love season, nag-post na lang si Megan Young ng picture ng hubby na si Mikael Daes kasama ang kanilang fur baby. Nasa South Korea kasi si Mikael para sa Running Man Philippines Season 2. May kilig entry rin ng Team Althea. Si Allen Ansay binigyan ng ka-love team na si Sofia Pablo ng cake with flower na may message, "Be my Valentine." Sagot naman ni Sofia, "It'll always be yes." It's a family Valentine date naman para sa Dantes Squad. Sa Batangas nag-celebrate sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes and Marian Rivera. Kasama sina Zia at Sixto, pati ang kanilang household members. Nag-try sila ng iba't ibang outdoor adventure. Si Sixto nagpakitang gila sa wall climbing. There you go, there you go. Habang chinicheer ni na daddy at mommy. Kasama namang nag-zipline ni Zia si Daddy Dong. Ipinost din niya ang na-receive na flowers, DIY Valentine card at ang gift card with sweet Valentine message mula kay Dong, Zia at Six. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Dahil araw ng mga puso, asahan na pong dagsaan naghahabol sa mga date na magpapalala sa traffic ngayong gabi. Pero hindi lang tuwing Valentine's Day dahil noong 2023, nadagdagan ng halos 1 minuto ang average na biyahe sa Metro Manila. At sa buong taon, umabot sa mahigit 100 oras ang nasayang ng mga bumibiyahe sa Metro Manila dahil po sa traffic. Katumbas ng halos 5 araw. Ayon sa isang traffic indexing website, may espesyal na paninikat naman ang MMDA ngayong Valentine's Day. Ang special report, tinutukan ni Oscar Oida. Roses are red, violets are blue. Pero kung nakahambalang ang kotse nyo, kundi ticket, hatak ang aabutin nyo. Yan ang naging pa-Valentine's ng MMDA sa mga patuloy na nagpapark kung saan-saan sa Quirino Highway sa Maynila. Valentine's ticket, sir. Okay lang, sir, natsambahan. Magtiticket kami sa mga unattended vehicles. Lalagyan namin ng ticket at lalagyan namin ng roses. Valentine's. Wala kaming kadate, so kami ang magbibigay ng bulaklak. Wala rin kawala ang mga tindahan na sinakop na ang mga bangketa sa May Paco, Maynila. Alam din naman po naman namin yun. Kaya nga lang po talagang pasensya na kasi hanap buhay lang din. Ayon sa MMDA, sana raw maintindihan ng publiko na ang lahat ng ito ginagawa nila para maibsan ang lalong tumitinding problema sa trapiko. Problemang araw-araw kinakaharap ng gaya ni Edwin Sabroso, empleyado ng isang IT company sa Taguig. Sa tindi ng traffic, sa gasolina pa lang daw, talong-talo na. Yung 500 pesos ko in a day, abot din yung mga more or less 2 days yun eh. Ngayon yung 500 ko, kukulangin sa balikan. So I need to top up mga 200 pesos. Pero ang higit daw niyang iniinda ay ang 4 na oras kada araw na nawawala sa kanya tuwing papasok at uuwi sa Caloocan. Oras na dapat sana ay nagugugol niya sa pamilya. Hindi na kayo nakapag-breakfast altogether eh. Kasi you have to go early. Sa hapon naman, namamadali ka kasi alam mo yung BGC traffic eh. So bago ka makalabas ng BGC, it will take it 1 hour papuntang EDSA. So nawala yung oras, pagdating mo ng bahay, wala ka na rin mag-spend with them. Sa 2023 traffic report ng TomTom, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, numero 1 ang Metro Manila sa mga metro area sa buong mundo pagdating sa traffic. Noong 2023, inabot ng average sa 25 minutes and 30 seconds para lang makabiyahe ng 10 kilometro sa Metro Manila. Sabi ng TomTom, mas mabagal yan ng 50 segundo o halos 1 minuto kung ikukumpara noong 2022. Ayon pa sa kanilang pag-aaral, ang pinakaabalang kalsada noong nakaraang taon, dito raw sa Quezon Avenue. Sa average travel time na yan, aabuti ng 59 minutes ang biyahe sa buong kahabaan ng EDSA mula Roas Boulevard sa Pasay hanggang Monumento sa Caloocan.
Bagay na kaya dapat gawin sa loob lang ng 23 minutes kung walang traffic, base sa 60 km/h na speed limit ng EDSA. Ayon pa sa TomTom, ang pinakamatinding traffic nangyari naman daw noong December 15, panahon ng Christmas rush, kung kailan inaabot ng mahigit 31 minuto para lang umuusad ng 10 kilometro. Sa Metro Manila, 240 oras o 10 araw ang average na igugugol na panahon sa pagmamaneho sa isang taon. Mahigit 100 oras dyan o mahigit 4 na araw na sayang dahil naipit sa traffic. Sinusubukan pa namin kunan ng bagong pahayag ang MMDA kaugnay nito, pero nauna ng kwestiyon ni MMDA Acting Chairman Romando Artes ang naturang report. Nais daw niyang malaman kung ano ang naging basehan ng nasabing ulat. Patuloy naman daw nilang inaaral at ginagawa ng paraan para masolusyonan ang matagal ng problema sa trapiko. Base naman sa pinakauling datos ng Japan International Cooperation Agency, 4.9 billion pesos ang nasasayang araw-araw dahil sa traffic sa Metro Manila nitong 2020. Sa taya nila, mawawala ng 9.4 billion pesos araw-araw ang bansa pagdating ng 2027 kung hindi susolusyonan ang trapiko. Batid naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema ng makapanayam noon ng GMA Integrated News. Maganda at epektibong public transport system ang nakikita niyang solusyon sa problema ng traffic, tulad ng pagbuo ng North-South Commuter Railway System na kumukonekta sa Bulacan hanggang Cavite at ang pagdadagdag ng mga ferry station sa Pasig River. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ready now for her stage mother era si Kris Aquino. Sa eksklusibong interview sa kanya sa Fast Talk with Boy Abunda, tuloy raw ang kanyang laban para sa mga anak sa gitna ng hinaharap niyang autoimmune diseases. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagpaunlak ng exclusive interview si Kris Aquino na nagdiriwang ng kanyang 53rd birthday sa Fast Talk with Boy Abunda. Live via Zoom ang interview mula sa Los Angeles, California, kung saan nagpapagamot si Kris dahil sa sakit. Pag-amin ni Kris, nadiskubre ng mga eksperto ang kanyang ikalimang autoimmune disease. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE or lupus na mas kilala, or it could be rheumatoid arthritis. May iba pa raw sakit si Kris na nakakaapekto naman sa kanyang baga. Ang hypertension pala hindi lang sa puso, it's my right lung boy. Nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama, meron mga parang kung ito yung lungs ko, parang may mga scratch marks kang makikita. Okay. Parang may mga sugat na. You have this persistent dry cough at nagkaroon ako ng adult onset, meaning ngayon na matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asthma. Ang mga sakit daw ni Kris ay may epekto rin sa kanyang puso. Napaniwala niya ay dahil may heart problem din sa lahi ng kanyang father's side. Sa Lunes daw, i-a-admit siya sa ospital at may mga susubukang gamot. The next 6 months are crucial. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. Kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Sa huli, nagpasalamat si Kris sa lahat ng taong nagdadasal at patuloy na sumusuporta sa kanya. Alam ko na bawat araw, especially now birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. Nagpasalamat din siya sa matalik na kaibigan at sa pamunuan ng GMA Network. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para
ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. Gagawin daw ni Chris ang lahat para humaba pa ang buhay para sa kanyang mga anak na sina Joshua at Bimby. Nagbilin din daw ang kapatid niyang si Viel bago siya sumalang sa interview. I hope may nag-ayos sa iyo. I hope bis kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. Okay. No, I refuse to die. Okay. We hear you, Chrissy. Yeah. Yes, talaga pipilitin ko because ang next my next chapter is to become a stage mother. Okay. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ipagdasal po natin si Chris Aquino. Happy Valentine's Day mga kapuso! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Makasabat lang, ma'am. Sige. Mula po sa akin at sa ating mga kasama sa kinikilig programa. naman tayo. May pangalan yan, ma'am. Baka magkamali po ako. Bakit? Mas maganda. Maligayang araw po ng mga puso. Thank you very much, Emil. Wala kang Sige, patawarin mo ako. Ako'y babawi. Sandali, ako'y babawi. Dadalawa lang yung nabili. Pagpatawarin mo, pasensya na kayo. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.